Sinugatan ng isang pulis sa China ng masagasaan habang tinutugis ang isang suspect. Nakita pa sa security camera ang paghabol ng mga pulis. Pero yung isa sa kanila, naatrasan at pumailalim sa kotse. Ang nakasagasang kotse ay sinalpok at natangay lang pala ng sasakyan ng suspect. Agad nagtulong-tulong ang ilang tao para maialis sa pagkakaipit ang pulis. Ligtas na siya at nagpapagaling ngayon sa ospital. Nahuli na rin ang suspect pero pinaghahanap pa ang dalawa niyang kasama. Nagtamo ng sugat sa ilang bahagi ng katawan ang mga menor de edad na nagrereklamo na minaltrato ng opisyal ng barangay. Pero kwento ng isang saksi, wala siyang nakita o narinig na pananakit sa mga bata na noong pa raw ay inirereklamo na dahil sa pagnanakaw. Nakatutok si Mari Zumali. Makikita pa ang bakas ng umano'y pananakit sa batang ito ng executive officer o XO ng kanilang barangay noong Sabado. Ipinakita niya sa akin ang sugat na dulot ng pagpaso umano sa kanya gamit ang upos na sigarilyo. Pitik lang po sa sigarilyo, pagpitik niya lang. Oh. Sinadya ba yun sa'yo? Opo, kinoriente talaga kami. Kinoriente talaga kayo? Ano pang pinagawa sa inyo? Peglinis, tapos pinasubo ng bakal. Isinumitay ng grupong akap bata sa mga opisyal ng Barangay Marilag sa Quezon City ang resulta ng medical exam sa batang ito at 3 niyang kasamahang nagreklamo ng pananakit at pangunguryente sa kamay ni Barangay Executive Officer Eleuterio Endozo Jr. Ang unang bata may gasgas sa harap na bahagi ng balikat at braso, may pamamaga rin sa kanyang pusod. Ang pangalawang menor de edad, nagtamo ng pamumula at sunog sa ilang parte ng katawan. Ang pangatlo nagtamo rin ng pamumula sa dibdib. Pinag-iingat din siya sa posibleng epekto ng head injury. Ang kanyang nanay desididong kasuhan na sa piskalya si Endozo. Nakakalungkot naman pong itipid. Bakit pong sariling opisyalis pang kailangan pong gumawa niyan? Dapat po hindi po dapat ganun. Kahit na po anong tigas po sana ng ulo ng mga bata, hindi dapat po nila sinasaktan. At saka dapat po pinapatawag nila ang mga magulang nito. Nangyari umano ang pananakit sa opisina ng mga barangay tanod. Naroon daw noon si Erlinda Pehi, ang operator ng butika ng barangay, nang damputin ang mga bata dahil umano sa pagnanakaw. Sabi niya wala siyang nakita o narinig na pananakit sa mga bata. Wala naman ako may nakita ang ginasaktan ang mga bata dyan. Pinatakot lang nila na ganyan. Napakabait ni Mr. Endozo, gagawin ba yun sa bata? Maganda siya nga leader eh. Itinanggi na ni Endozo na sinaktan niya ang mga bata. Sabi rin ng mga opisyal ng barangay, patong-patong na raw na reklamo ng pagnanakaw at pangangalakal sa 10 oras ng gabi ang inihain laban sa 4 na menor de edad. Madalas na raw silang mahuli at pinakakawalan lang kaya't sakit na sila sa ulo ng barangay. Pero di naman daw nila kinakampihan si Barangay XO Endozo. Katunayan simula June 26 ay suspendido na siya sa pwesto. Parang kaduda-duda na nangangalakal kasi yung minsan yung kalakal sinasabi nila pero ang ginagawa nila is nagnanakaw. Kasi po itinuro po ng may-ari nung ninakawan nila. Hindi namin tinotolerate yung mga ganyang aksyon na saktan po ang mga bata. Kahit po sila ay talagang maakusahan na sila ay magnanakaw, hindi po talaga makatarungan. Yung ginawa sa kanila na pang-torture, pananakot, yung pagpapahiya sa kanila sa publiko. Bumuo rin sila ng investigative body na tututok sa insidente. Ang Commission on Human Rights may hiwalay na investigasyon sa insidente. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Hanggang saan ang dapat tiisin ng mga mag-aaral para lamang makapasok sa paaralan? Sa bayan ng Sibuco at Siraway, sa Zamboanga del Norte, iba't ibang kwento ng katapangan at determinasyon ang aming nasaksihan. Kilalanin po natin ang mga batang tila hindi alintana ang peligro para lang makapag-aral. Matatanging kulturang Subanon ang ibinida ng mga kabataang ito mula sa Sibuco sa Zamboanga del Norte. Ang katutubong tugtog, sinabayan ng indak. Bumida rin ang mga kabataan ng Siraway. Pero bago pala sila makarating sa paaralan, hindi biro ang kanilang pinagdadaanan. Ang rumaragasang ilog, buong tapang na tinawid. At pagkatapos, bundok naman ang tatahakin. Makapasok lang ang mga grade 1 students na ito sa kanilang paaralan. Tatakot po kami sa tubig kung madalim. As far as this area is concerned, itong Sitio Gimbaparang,
Yung need talaga nitong school na to, itong elementary school ng Gimbaparang is yung hanging bridge. Natatakot sila na baka maanod yung mga anak, na maaksidente. Sa bayan ng Siraway, truck ng militar na ang naghahatid sa mga estudyante para hindi na sila maglakad ng malayo. Pero ang ilan sa maliit na bangka nagsisiksikan para makatawid sa ilog at makapasok. Minsan po, sir, kinakabahan ako. Nakakaawa po minsan sila, sir. Umuwi at saka nagbibinta. Minsan po nalulunod. Hindi alintana ng mga batang ito ang peligro dahil halos lahat sila. Iisa ang pangarap. Maestro, para makatulong sa mga bata. Kaya malayo at lubak-lubak man ang daan, sinuong natin para sila'y marating. Dala ang mga gamit pang eskwela para sa mga papasok sa unang baitang. Noon ako ang nag-aaral, hindi ako nakatikim ganitong bag. Plastic lang. Taghang salamat po, Jamie Kapuso. Para sa mga kabataan ng Siraway at Sibuko, unang hakbang na ito para sa isang magandang kinabukasan. Sila ang mga nagsisilbing paalala na walang malakas na agos para sa mga may pangarap na makapagtapos. Talaga namang walang mataas o malayong bundok at malapad na ilog ang makapipigil sa mga batang nais makapag-aral. Kaya naman saludo kami sa inyong pagsisikap. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga sumuporta at tumulong sa proyektong unang hakbang sa kinabukasan sa Zamboanga del Norte. Eto, dahil panahon na naman po ng tagbagyo, ano po mga kapuso, eto't nanawagan na naman po kami sa inyo. Sa mga nais magbigay ng tulong gaya ng bigas, ng kumot, delata at iba pang relief goods para sa mga maapektuhan nating kababayan sa mga darating na bagyo. Kung nais po ninyo maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwelier. Maaari ding mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Hindi lamang po sa paglaban sa krimen nagagamit ang mga CCTV. Sa San Mateo sa Rizal, na sinalagtanaw ng Bagyong Hondoy, ginagamit din ang mga CCTV para maalerto sa pagbaha ang mga tiga roon. Narito ang pagtutok ni Cesar Apolinario. Noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy noong 2009, nagmistulang dagat ang mga kalyeng malapit sa ilog ng San Mateo. Dahil biglaan ang sakuna at hindi nakapaghanda ang mga residente, marami ang naperwisyo. Gustong maiwasan ng lokal na pamahalaan ang peligrong malaondoy, kaya naglagay sila ng 12 CCTV sa mga pangunahing lansangang binaha noong 2009. Ang dalawa rito, bukod sa pagmomonitor sa kalye, may kakayahang pumihit para tumutok sa ilog. 300 meters ang layo na kayang mahagip ng kamera, kaya may nakatutok na tao sa control. Definitely for one, no, yung may iwasan na natin yung nangyari dati na